Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. This is Jun Rodriguez from Masagri Channel. A faith healer o Zumatarders. So ngayong hapon na to, tignan natin anong gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit ko siya for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang dinigiskip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw, na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap? Tuklasin na natin yan guys. Okay, so there's something, Ten of Swords. Sabotage. So some of you guys na meron talaga sumasabotahe or tumatrader sa'yo. No, maaaring may nag-betray sa'yo. No, nilaglag ka, pinagtradoran ka, niloko ka. No, at may mga tao sa paligid mo na palihim, no, na tinatrader ka. No, sinisiraan ka. No, there's an enemies. No, may mga kalaban, no, sa paligid mo na talagang hinahanapan ka ng ikababagsak mo. And there's a seven sword with a sneakiness. No, there's a cheating, lying on you. So, nagkaroon talagang traidoran, sabotahe, at paglilinlang. No, talagang niloko ka, pinaglaruan, pinaniwala. And there's something they charge for an action moment na magkakaroon ng changes and development, no, sa situations mo. No, mararamdaman mo na ang unti-unting pagbabago. No, didistansya ka na, no, sa mga taong minsan nang sumira ng iyong tiwala. And there's the Hangman, no? Maaring babaguhin mo na ang pananaw mo. Babaguhin mo na ang pinaniniwalaan mo. No, yung perspective mo. You're feeling stuck. You're feeling imprisonment. You're feeling abandonment. No, parang feeling mo walang direksyon ng buhay mo. No, dahil sa mga taong nasa paligid mo na parang hinihila ka talaga pababa. No, huwag ka mag-alala. Harapin mo na ba talagang obstacles and of course, suliranin yan. Mga pinagdadaanan mo, kailangan matuto tayong harapin yan. No? Sa likod ng mga taong sinungaling manloloko sa'yo, lilalabas ang katotohanan na malalantad sila sa kanilang mga gawa. Additional messages. My God, ang dikit. Okay, so there's something the Queen of Wands by confident. So kailangan mo lakasan ang loob mo. No, lakasan mo ang pakiramdam mo. So kailangan mong i-boost yung kumpiyansa mo. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa. No, nga lang, may mga tao sa paligid mo na kumbaga gumagawa ng parang para humina ang iyong tiwala sa sarili. No, ang iyong paniniwala sa sarili. No, talagang gumagawa sila ng paraan para mawalan ka ng lakas ng loob at tapang. No, and of course there's something that Empress card for revert. No, this is something guys na parang ibabalik ng katawan lupa mo. Ibabalik na yung sigla ng buong pagkatao mo. Na maaaring ibabalik na yung dating ikaw. No? At maaaring magbukas to sa bagong ikaw. No? At sinasabi sa'yo dito, this is something a new blessing, a beginning. And this is the Emperor, maging mature ka at maging grounded ka sa mga taong nasa paligid mo. Limitahan mo yung mga taong paniniwalaan mo. Dapat alam mo sa sarili mong totoo, kontrolin mo, no, yung mga taong sisira ng iyong sarili, ng iyong buhay, na magkaroon ka ng disiplina,
No, wag kang magpapadala sa kanila, no? And of course, there's an Ace of Cups, no? Itong tao na to ay maaaring may inggit o selos sa'yo, no? Or maaaring kaya ka tinraidor, niloko nito dahil there's a new love coming in. Dahil may taong darating para sa'yo, no? Bagong pag-ibig, bagong magpapakilig, or bagong makakasama talaga, no? Sa buhay. What is a chariot card? The chariot card represents with the Ace of Swords. There is something in mental clarity na may mga bagay na maglilinaw sa'yo at liliwanag sa utak mo, sa isip mo, sa pananaw mo, at mararamdaman mo na ang unti-unting pagbabago. What is the Hangman? What is the Hangman? Angel Spirit, please give me information po. What is the Hangman? Okay, there is a Knight of Cups. No? You're feeling stuck, no? Parang di ka makapag-isip, pero ito yung bagay na babaguhin na. No? Maging realistic ka sa pangarap mo. No? Baguhin mo na yung pananaw mo. Baguhin mo na yung maling kaisipan mo. May mga bagay na kailangan mo na i-let go. No? May direksyon ka tinatahak na hindi natugma. No? At hindi na nagiging maganda sa tatahaking mo landasin, sa gusto mo mangyari. Now, what is additional messages with the Queen of Wands? Represent with a tower moment for major changes. So, some of you guys, no, unti-unti nang magbabago ang buhay mo, ang sitwasyon mo, no, may mga parte lang sa buhay mo na masisira, na mawawala, no, pero kailangan mong i-boost yung confidence mo or maging matapang ka at palaban ka. Yes, naging trauma, no? Naging parte ng failure mo yan or disappointment mo. Pero kailangan mong harapin ano man yung bagay na dumarating. What is an Empress card? Siguro nanghihinayang or nagsisisi ka, no? Dahil sa pinagkitiwalaan mong tao. No, yun pala yung anay at lasa nasisira sa'yo. And there's a Temperance with a perfect timing. So this is the moment, guys, na bibigyan ka ng kapayapaan, katahimikan at kaayusan dito. This is the moment na para magkaroon ng bagong simula at pag-asa. Manatili kang kalmado, no? And of course, there's the Lovers. Meron talagang trumaydor at sumabatahe sa inyong relasyon. There's a major changes, no? Pagdating sa love, maging mature ka na huwag ka na magpapadala at magpapabudol pa. And there's a Five of Wands. Meron talagang kakompetensya or meron talagang kumalaban, no, sa inyong relasyon. Or maaaring may sumira talaga. No, maaaring hindi ka tanggap ng family ng person mo. Or either, kumbaga, maaaring meron ditong ginagamit ka lang, no, ng person mo. O meron ditong nagsiselos, no, pagdating sa relasyon. And there's an Ace of Pentacles with a big shit and big money coming in. May malaking opportunities na darating, na magliliwanag talaga sa purpose mo sa buhay, na magbibigay kaliwanagan sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, at unti-unti mo nang makakamtan yung pagbabago. There's a two joining forces with a Chariot card. Mararamdaman mo na ang mga pagbabago na to, at itong bagay na to ay magdadala sa ng malaking pera at malaking opportunities. And there's a Strength with a confidence. So kailangan mo ng lakasan ng loob mo, maging matapang ka, alisin mo yung takot at pangamba mo, no, wag kang padadala, no, ng mga tao sa paligid mo. So kailangan mong hilahin tong tapang na to, kumpiyansa, na nang sa ganun matupad mo ano man yung bagay na ninais mo. Baguhin mo na yung maling direksyon, baguhin mo na yung maling kaisipan or pananaw. There's a Ten of Wands, something burden. Isa sa nagbibigay pasakit, bagahe sa'yo, yung toxic environment or toxic families, na may responsibilidad o obligasyon na nagpapabigat sa buhay mo. So, yun yung kailangan mong i-let go. Kailangan mong pakawalan kung alam mo itong bagay o bagahe na nagpapahirap sa'yo. No? Kung alam mong hindi mo naman deserve yan, alam mong itong bagay na to ay hindi mo na kinakaya, you need to let go.
And of course, there's something the sun with the fear positive outcome. Na magiging maganda ng kalalabasan dito, magiging maganda na rin ang naidudulot nito. At magiging matagumpay at magiging masaya ka sa kalalabasan dito. This is the perfect timing for a new beginning. This is the perfect timing for positive outcome. What is an outcome? For the outcome, guys, there's something the moon card. Well, now there's something revelation. A truth reveal. Ilalantad lahat ng katotohanan ng mga bagay na dapat mo malaman. Revelasyon sa mga traidor, sa mga taong sinungaling, sa mga taong sinira ka, no, sa mga taong niloko ka at talagang tinraidor ang inyong relasyon. And there's a page of wands by good news. At may magandang impormasyon, may magandang balita na paparating sa'yo. Ito tong balita na to ang magbubukas ng bagong kaisipan sa'yo. And there's the two of covenant and unconditional love. Na may pagmamahal talaga na natatangi sa lahat. No, there's a compassion, no, lalo na sa business, finances, no? At alam mo kung paano mo babaguhin ang buhay mo at ang sitwasyon mo. Additional messages. And reference with the 5 of cups. Now, some of you guys, no, talagang pinagsisisihan mo, no, yung mga nangyari from the past, no, na maling kaisipan, maling pananaw, no, ganun talaga, kailangan alisin sa iyan, na para mabago ka, mahulma ka bilang isang bagong tao, or bagong kaisipan sa buhay mo. And there's a 6 of Pentacles na magiging balanse na ang situation at kalagayan mo. At gagaang na. No, there's a spirit guides na tumutulong sa'yo para gumaang na ang kalagayan at sitwasyon mo. So, let's see. And this is the Queen of Cups, emotional healing. Mas magiging kalmado na ang iyong emosyon. Mas magiging maganda na ang kalagayan mo. Mas magiging maayos na ang kaisipan mo dito. Now, there's an intuition with a Page of Cups na makikinig ka sa gut feeling mo at vibrations mo. Dadaling ka sa mas makatotohanan at mas makabuluhan bagay. No, na magpapalinaw sa isip at pananaw at sa sitwasyon mo. So, let's see. Tutumbukin na natin what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, let's see. Pagdating sa finances and career, aalamin na tutuklasin natin anong kaganapan sa buhay mo. Aries ang ating mga gilap. No, pagdating sa finances mo, there's a 3 of Pentacles for collaborations. No, kaya kailangan ayusin mo yung pakikipag-ugnayan mo, pakikipag-usap mo, pakikipag-transaction mo, na mag-ingat ka na sa mga taong pagkakatiwalaan mo sa madaling salita. No? And this is the King of Swords. Putulin mo na, no, ang nakasira ng iyong tiwala. No, wag ka na ulit maniniwala sa matatalinhagang salita. No, matuto ka na sa naging leksyon. Na matuto ka na for finances, no, for resource of income, mag-focus ka na kung saan ka lalago, kung saan ka lalakas. And this is the 4 of Pentacles for saving money. Protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Pagdating sa finances mo, guys, nahanapin mo kung saan ka lalago, kung saan ka lalakas. This is something, a new job, a new opportunities, a new material offer. And because there's something, guys, with the 2 Pentacles, maging balance ka na physically, mentally, emotionally. No, hindi ka pwede ma-distract, hindi ka pwede magulo, malinlang ng mga ninuman. Dapat alam mo sa sarili mo yung paniniwalaan mo, alam mo sa sarili mo yung paninindigan mo. No? And of course, there's something, guys, with the 6 of Swords, there's a transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Makakabangon ka na, makakawala ka na. No, magiging kalmado na ang kalagayan pagdating sa finances mo. Pagdating naman tayo sa love life, let's see, anong chika? There's a 3 of Swords, no? Maraming inggitera, maraming taong mananakit at sasaktan at susubukan kang lokohin. Mag-ingat ka, no? Talagang pagdating sa pag-ibig, lapitin ka ng mga inggitera. Or either toxic and negative. There's a 3 of Cups, see? There's a third party. Laging hindi nawawala sa chapter mo to. Na mayroon talagang third party sumisira, no, ng iyong kaligayahan. There's a 8 of Swords. That because of toxic family or toxic environment, no, talagang napapalibutan ka ng negative and toxic, no? There's something, a swords na nagre-represent with the toxic and negative. And there's a 7 of Swords, something confusion. Talagang ginugulo ka, or talagang nililin lang kayo, or talagang sinisira kayo. Na pagdating sa relasyon, no, dapat
matuto kang magkaroon ng privacy, private relationship, private life. And this is the Queen of Swords, no? Malayo pa lang dapat, tanaw na tanaw mo na kung sino ang sisira at tatraidor sa iyong relasyon. And because there's something the Nine of Pentacles, so you have a potential for abundance, potential for financial financial wealth, or something of financial riches na magiging malago at magiging masagana ang iyong relasyon. At sinasabi ang iyong finances, ganun din. Ano nga lang, talagang lapitin ka ng inggitera. Kaya sinisira ang iyong relasyon at kaligayan dahil maaaring malamang sa malamang ang kahinaan mo yung pag-ibig. No? Let's see. Alamin na natin pagdating sa kalusugan. Pagdating sa kalusugan mo, guys, so this is a King of Cups. There's a devoted for the person. Maring there's an ancestor guides na gumagabay sa'yo. May mahal ka sa buhay dito na yumao, na maaaring ginagabayan ka. Or there's something maturity pagdating sa person mo na inaalagaan ka. And there's a Page of Pentacles. Invest wisely. Alam mo dapat kung saan ka mag-i-invest, no? Ng mga natural, and of course good for your health, no? Kung saan gaganda ang kalusugan mo, no? Yung mental health, your physical health. And there's a judgment for a wake-up call. Pinapalalahanan ka, you need to pay attention pagdating sa kalusugan mo, no? Kaya kailangan gamayan mo, no? Ano man yung bagay na bawal sa'yo, tantanan mo. And of course, there's a death card, no? Maaaring umantong with a death card, no? Baka masyegi ka ng maaga, kaya, or mamatay ka ng maaga kung hindi mo iiwasan yung mga bawal sa'yo, no? Pupuntuhin na kita dyan. Kailangan mong ingatan ng iyong sarili at pangalagaan with the Queen of Pentacles, no? Proteksyonan mo ang iyong mga kinakain, no? There's something unhealthy foods, no? Madalas mong, or unhealthy lifestyle. And this is the Magician sa reflection. So, sinasabi ko, ano man yung bagay na gagawin mo, magre-reflect sa'yo. So, there's a cause and effect. Kung ano man yung bagay na gagawin mo sa kalusugan mo, magiging impact nito o side effect. Ganun po siya. Kaya mag-ingat po tayo sa kung ano ng pinaglalamon mo or pinag-iinom mo. Itong bagay ba na ito makakatulong sa'yo. And of course, there's a power of the deck with the Seven of Pentacles with a harvest moment. Nawaani ka na ng mga biyaya, ng mga pagpapala. Ang matagal mo nang hinihintay ay makakamtan mo na. Kailangan matuto tayong pakawalan ang ating sarili sa negatibong mundo. No, wag tayong mag-stick sa isang bagay na isang kasinungalingan at punong-puno ng katraidoran. So guys, let's see what is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course the pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Request ko na kapag isip ka na kung ano magiging sagot dyan, please comment down below kung anong number na pili mo. Request malalaman mo ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. Request guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga walang sawang pang pagsusupport sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalaing po kayo. Maraming salamat po sa paghihintay ng aking videos. Pasensya na ngayon lang tayo nakapag-upload. Gawa ng bagyo. Mag-ingat po kayo kung saan po kayo naroon, saan man sulok ng mundo, lalo na sa Pilipinas na nakakaranas ng mga sakuna. Mag-ingat po tayo, no? Kalamidad na to ay isang hudyat na kailangan natin pag-ingatan at pangalagaan ng ating sarili, ano man yung bagay na meron tayo, no? So guys, let's see what is additional messages with the magical fire messages advices. So let's watch this.